Yun, ride out na. Bicol ride. Let's go. Sugulatan ni Kuya Bob. Yun, kasama ko ngayon, Bicol ride. Yan, si Kenneth. Yung kasama ko na nagsagada Buskalan. Yan. Kaming dalawa pa rin. Si Laika, yung kasama niya, tsaka si OBR. Yan. Let's go. Ayun guys, biyahe tayo ulit. Long ride naman tayo papunta ng Bicolandia. Second time na namin to na mag long ride ni Kenneth at ni Laika. Ayan, yung mga kasama ko, yung mga kasama ko rin nung Sagada ride kami. Sagada, Buskalan, Highest Point ride. Around 3 AM, nag-ride out na kami. Ito, nandito na kami sa Commonwealth Avenue, papunta ng Antipolo. Mula Fairview guys, hanggang Antipolo kinuha namin ng around 15 minutes kasi yun nga, wala naman traffic. Maluwag yung daan. Kaya sobrang bilis lang talaga ng biyahe namin hanggang dito sa Antipolo. Pililya Rizal na kami. Sobrang dilim ng dadaanan. Buti na lang may mga mga nakakasalubong na mga ibang sasakyan na mangilan-ngilan, at least nakakatulong sa liwanag diyan sa daan. Pag naglo-long ride tayo guys, consider nyo palagi magpa-kondisyon ng motor. Wag nyong isusugal ang motor ninyo sa long ride nang hindi nakakondisyon. I mean is gulong, baterya, preno, langis, lahat ng pwede para iwas aberya sa daan. And yun nga, lalo na pag ganito madilim, kailangan natin talaga nakakondisyon yung mga motor natin. And ayun nga, kailangan get yourself good MDL light, kasi malaking tulong talaga ang MDL light guys, lalo na pagka bumabiyahe ka ng gabi or sa madaling araw. Lagi nating itanim sa isip natin na kailangan makapunta tayo sa destinasyon natin at makabalik tayo sa bahay natin ng safe. Dito na kami inabot ng liwanag guys sa Louisiana, Cavinti Road. Dati ginagawa pa tong daan na to nung dumadaan kami papuntang Mauban. Pero ngayon mukhang okay naman na. Medyo may mga mangilan-ngilan na lang na ginagawa pa. Pero so far maganda na yung daan dito. Dito guys, nasa na kami, Lokban, Louisiana Road. Ang ganda ng daan dito guys. May mga ibang part pa na inaayos, pero sobrang ganda ng daan dito guys. As in nakaka-relax magmaneho yung daan dito. Tapos plus dagdagan mo pa yung ganyang kagandang view sa umaga. Ayun, nakaka-refresh siya, and at the same time nakakawala siya ng pagod.
Tayabas Bypass Road na kami guys. Laking tulong din talaga ng ng mga ginagawang mga bypass road. Ayan, tingnan nyo, halos wala kaming kasabay sa daan yan. Kaya relax lang talaga yung pagmamaneho namin. And dito guys, medyo nakakaramdam na kami ng gutom. Kaya nag-usap na kami na mag-stop over muna para kumain. Yun, stop over muna, kain. Dito na kami sa Tayabas, Quezon. Time check. Time check is 6:42. Malis kami ng Manila, ay ng Fairview. Malis kami ng Fairview 2:50 AM. Yan. Nasa Tayabas na kami. Kain muna, stop over muna. Kain lang. Ciao. At this time guys, nasa Pagbilao na kami. Ayan, marami din daw mga magandang beach dito, pero sa loob pa, papasukin mo pa sa bayan. Tapos meron yung tulay na tatawirin para makatawid ka inter-island. Kilala din ng Pagbilao guys sa mga white beaches nila. Atimonan na kami guys. Ayan, first destination sa Bicolandia ride. Ayan, itong Old Sigsag Road. Ayan, paakyat na kami dito sa Atimonan Old Sigsag Road. Kung mapapansin nyo guys, may mga tao dyan na parang may hawak na bandera. Sila yung nagga-guide paakyat. Kasi sobrang tarik talaga nito. Yung nitong Old Sigsag Road na to. Though hindi siya ganun ka haba, maikli lang siya, hindi katulad ng yung mga daan sa Sagada. Pero yun nga, matarik siya. Kailangan talaga may guide para hindi madisgrasya. And kung mapapansin nyo guys, nanghihingi sila dyan ng barya. Kaya kung meron kayong may aabot guys, abutan na lang. Kasi syempre, di ba, for na lang, parang bayad na lang sa safety natin pagdadaan tayo dito. And pag gabi kayo dumaan dito guys, nandiyan din sila, nagga-guide din sila dyan. Kasi wala talagang ilaw dito pag gabi. Kasi nga, reserve forest park to. So hindi talaga siya pwedeng lagyan ng ilaw kasi mabubulabog yung mga animals, mga nocturnal animals na mga nakatira dito sa forest park na to. Dito guys, nakakabilib yung mga nakakasalubong namin na mga nagbabike. Hindi nyo na itatanong guys, dati din kasi akong nagbabike. So alam ko kung gaano kahirap akyatin tong ganito katarik na na lugar. Kaya sobrang nakakabilib sila. Grabe yung tarik nito. Laspagan to pag sa bike. Habang inaakyat namin to guys, nagpa-flashback sa akin yung ride namin doon sa highest point. Ganito din katarik pero mas mahaba kasi yung doon sa highest point guys, sa Tinok.
Stop over muna tayo saglit guys. Kuha muna tayo ng pictures. Ayun, iba din ang view dito ng ano nila guys, sa Plaridel, yung madadaanan ninyo yung ayan, gilid ng dagat. Sa Ilocos may mga ganyan din, pero iba din talaga eh. Kada lugar iba yung iba yung view, iba yung ganda ng view. Sila may unique view sila. Hanggang dito yan sa stretch ng ng Gumaka, Quezon. Ayan. Nakakatanggal lang ng pagod yung mga ganitong view na kahit na tagal-tagal mo nang bumabiyahe sa daan, pagka ganyan talaga yung mga nakikita mong view, nakakawala ng pagod. Since nasa Calawag, Quezon na tayo guys, take ko na tong opportunity na to para pasalamatan tong Levs Motoworks Parts and Accessories. Diyan ako na kasi nasiraan sa part ng Calawag at sila yung shop na tumulong sa akin para ayusin yung motor ko. Naghanap talaga sila ng mekaniko para maayos kaagad yung motor ko. Kaya sa inyo dyan mga tropa dyan sa Levs Motoworks, maraming salamat. And sa mga taga Calawag na mga nagmumotor, kung may mga problema motor ninyo dito sa Levs Moto Shop kayo pumunta, maaasahan. Dito sa Tagkawayan guys, medyo hindi na maganda yung daan dito. Dito kami talaga napagod sa biyahe kasi sobrang dami ng lubak hanggang dun sa Ragay. And sa Quezon guys, hindi ko alam kung aling part ng Quezon mag-umpisa yung mga release ng tren. Kaya pag bumabiyahe guys, doble ingat pagka bumabiyahe kayo dito, lalo na pagka gabi kayo bumabiyahe. To, yun, second destination na yung Arco ng Bicolandia. Ayan, dito pahinga muna kami ulit kasi nga sobrang hindi maganda yung daan. Medyo nanakit yung puwet namin tsaka yung likod namin. Yun, time check 11. Ayun, pahinga muna kami, dito na kami sa Arco. Ayan. Ayun. Muna kami.
medyo pahinga muna ng konti. Tagal ng biyahe. Meron pa kami may 4 hours pa kaming babakbakin hanggang Legazpi. Okay, Net, ano masasabi mo? Shoutout sa mga hindi sumama. Team OBR, shout out. Yan. Dito naman sa Ragay, stopover ulit kami. Inabot na kami ulit ng dito, ng gutom. Dito na kami nanangalian sa Ragay. Ayan, Ligaw Albay na kami, guys. Ayan, kitang-kita na yung Mayon View. Kung mapapansin ninyo, guys, ayan, dalawa sila. Mapagkakamalan yung isa is yung Mayon, pero hindi. Yung isa is yung Mount Isarog, and yung isa is yun nga, yung Mayon. Ginubatan na, guys. Mula dito, malapit na yung tutuluyan namin. Sobrang amazed na amazed kami dito, guys. Pagdating namin dito sa Albay, nung makita namin itong Mayon View. Yun, touchdown na, guys. Dito na kami sa tutuluyan namin sa Onju Hotel. Ito yung 360 view ng area namin kung saan kami tumuloy. 360 view ng drone yan sa area ng Mayon dito sa Onju. Ayan, guys, nagbubuga siya ng lava. Ayan, hanggang dun sa baba. Ang galing. Ayan, nice. Ayan, guys, yung pula na yan. Ayan, yun. Hanggang dun sa baba. Ayan, yun. Yan. Hanggang dyan, yan. Lava yan, guys. Ayan pa, Yan.
Yun, good morning guys. Dito tayo ngayon sa Bicol. Sa Bicol naman tayo. Yan. Dito kami tumuloy sa Onju Hotel. Oh, ayan oh. Ayan, yun yung hotel. Ano lang siya, ang ganda dito guys kasi kitang-kita mo na yung Mayon mamaya. Yung Mayon volcano mamaya ipapakita ko sa inyo. Yan, si Mrs. OBR kasama ko. Ayan yung maganda dito guys, ano lang siya, along the highway lang siya, papasokan mo lang konti. Ayun oh, pagpasok mo, ito na yung hotel. Punta naman tayo dun sa ano, tour ko kayo pala guys, punta tayo dun sa mga rooms. Yan, ito yung mga rooms guys, isa to, dun sa mga rooms, yan. Ito talaga siya, yan. Pero extended yung room dito, may mga room dito. Ito yung room namin. As usual, alam nyo na, medyo magulo. Nakalak. Nasa kanila yung susi. So, well, ito yung mga rooms. Yan. Punta naman tayo doon sa pinaka-hotel mismo. Ayan guys, ito yung entrance niya. Yan. Ayan, pasok tayo. Ayan, pagpasok nyo guys, ayan, mga rooms nila ulit. Ito, may room dito. Ayan. Dalawa. Tapos ayan, mga pwede mong kainan. Tapos ito yung parang pinaka pantry nila. Ayan. Yung pinaka pantry. Ayan. Diyan pwede kayo kumain. Ayan. Sila ate oh, nagluluto na. Ayan. Hello ate. Ayan sila ate. Sila yung mga nangangasiwa dito. Ano pangalan mo ate? Si Ma'am Donna at si Ma'am Monica. Ayan, sila po yung mag-aasikaso sa inyo dito pagka pumunta kayo rito. Ayan oh. May mga pagkain na rin dito pagka pupunta kayo. Mga tapsi. Pero yun, hanggang 9 lang sila ng gabi. Mula 7 ma'am? 7 po ng umaga hanggang 9 ng gabi. Ayan. Tapos ito naman yung receiving area nila. Ayan, yun yung receiving area. Dito. Ayan. Punta naman tayo dun sa pool guys. Sa pool nila. May pool din sila. Ayan. Ayan nga pala guys. May mga ibang rooms pa sila. AC rooms. May mga TP huts pa sila. Onju Hotel. Onju. Mamaya i-ano ko sa ano. Ilalagay ko sa ano. Sa description. Ayan guys oh. Ayan. Ayun, room din yan. Ito, room din. Yung TP hut nila guys, nandoon sa labas. Ayan. Ito yung pool. Ayan, ito yung pool nila guys. Ayan, nakita nyo na yung Mayon view. Ayan guys, nandito kami. Ang ganda. Ayan, yung pool nila. Ayan, tapos ayun na yung Mayon view. Ayan o. Talagang nasa ano mo na lang, ang lapit niya guys dito sa pwesto na to. Ayan. Ang ganda. Dati sa ano ko lang to nakita nung elementary ako, sa mga textbook, sa postcards, ngayon sa internet. Ngayon ito na, nandito na ako. Ang ganda guys. Kung kaya nyo puntahan ninyo. As in, sulit yung pagpunta. Sulit yung pagod. Ayan yung Mayon no. Ayan no, habot kamay. Ayan, ang dami nilang rooms dito guys. Ayan. Pero marami rin nagpapa-reserve. Ayun pala, may TP hut pa dito. Ayan, TP huts yan. So yun guys. Pagka pupunta kayo dito sa Bicol at gusto niyo makita tong Mayon, consider niyo tong Onju Hotel. Malaki tong hotel. Tsaka maganda talaga. Ayan ayun, tignan niyo yung view nung Mayon volcano. Ayan, nandiyan lang talaga sa harap ninyo.
Dito na yung ano guys, daan na papunta ng Sumlang Lake. Para siyang subdivision. Nagulat ako. Kala ko subdivision yung papasukin namin. Pero ito pala talaga siya. Ito yung entrance niya. May entrance fee siya na 100 pesos guys. Ayan, doon kayo magbabayad sa information. Yan, yung tinuturo nung guard. Tapos yung ano nun, pwede na kayong mag-take pictures kahit saan dyan sa area ng ano ng lake, and libre na rin ng parking. Meron na din dyan kainan kung gusto nyo dyan kumain. Ayun, dito naman tayo sa Sumlang Lake. Ayan, ang ganda guys, grabe, nakakapawi ng pagod. Sulit na sulit yung 15 hours na biyahe namin. Ito guys, oh, tignan nyo. Ayan. Ito yung lake. Ayan yung lake. Tapos ayun yung mayon, oh. Ayan, ganda. Oh. Lovers in Paris. Lovers in Sumlang. Ayan. Ganda dito, guys. After Sumlang Lake guys, diretso naman kami ng Cagsawa Ruins. Ito yung talagang plano namin na pupuntahan lang, Cagsawa Ruins. Tapos yun, diretso na dapat kami ng uwi. Pero since magkakalapit lang naman yung mga tourist destination, kaya kung ano yung maiikutan namin, inikutan na rin namin. Yun, dito naman tayo sa Cagsawa Ruins. Ayan. Ito yung isa din na ano pa, na tourist attraction dito. Ayan. Yan natin. Pasok tayo. Ayan, may entrance fee. May entrance fee sila. Na magkano entrance fee? Yan, 20 pesos. Ayan. Ayan. Ganda. Ayan na guys, ito, nagtita na tayo. Ito yung isa pa sa itinerary natin. Ayan.
Second to the last destination namin guys dito sa Legazpi Boulevard. May hambing siya sa ano guys, sa yung Baywalk sa Manila. Yun, para siyang ganun. Maganda daw dito pag gabi. Pwede kayo tumambay habang nagsa-sightseeing. Ayun, ano rin, kita din dito yung ano, yung Mayon. Kaya ang ganda guys. Ang view naman nito guys is yung dagat and yung Mayon. Magkakalapit lang talaga tong mga to guys, yung Sumblang Lake, yung Cagsawa Ruins, yung Legazpi Boulevard. Magkakalapit lang sila talaga guys. Parang mga 10 minutes lang yung pagitan nila sa bawat destination. And syempre guys, kuha muna tayo ng konting pics bago pumunta ulit dun sa susunod and last na destination natin. Dito tayo sa landmark naman ng Legazpi City, Albay. Ayan guys, tignan nyo, ang ganda-ganda ng view talaga dito guys. Ayan, ang view naman niya is yung dagat and yung Mayon. Napakaganda. Dito na yung last destination namin guys bago umuwi sa Nuestra Señora de Salvacion. Dumaan kami para humingi ng gabay at kaligtasan sa pag-uwi. And maganda rin daw dito guys pag gabi. Maganda yung Mayon view dito kasi dito kitang-kita daw yung flow ng lava pag gabi. Dito ko na ulit tatapusin yung video guys. Ayun, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon para sa ligtas namin na biyahe. And salamat din sa nakasama ko sa ride na to, Kenneth and Laika. And salamat ulit dun sa Moto Shop na tumulong sa amin nung nasiraan ako, Jev's Motoworks. And sa tinuluyan namin kay Ate Donna at saka kay Ate Monica sa Onju Hotel. And salamat din sa Boys Toys sa pag-maintain at pagkondisyon ng motor ko. Palagi pagka meron akong long ride, ng may-ari si Giovanni Esguera. Pre, maraming salamat. And sa lahat ng staff mo dyan, shout out. And syempre shout out sa Team OBR and sa MCRC. Kung nagustuhan nyo po yung video, please like and subscribe naman guys. Thank you. Charot Moto po. Stay happy.